ang pamumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. Ito yung ebidensya. Mga kapatid, nakikita natin na ang tamang direksyon hindi matatagpuan sa ating sariling pag-iisip. Ang tamang direksyon matatagpuan sa daan na itinuturo ng Panginoon. At dahil mas mataas ang kaparaanan ng Panginoon kaysa sa atin, ang ating tugon po hindi lang basta humingi ng gabay, kundi ang mamuhay tayo ayon sa katotohanan ng Diyos. Bakit po? Dahil ang katunayan, kung tayo ay nasa kanyang daan, ay kapag yung ating pamumuhay ay naayon sa kanyang salita at naayon sa kanyang katotohanan. Ayon sa ating main verse, upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ang layunin ng panalangin ni David na ituro sa kanya ang daan ng Panginoon ay para makalakad siya sa katotohanan ng Panginoon. Ito nga po yung ebidensya ng ating pananampalataya. Ibig sabihin po, hindi sapat na narinig lamang natin, nalaman natin, itunuro sa atin yung daan ng Diyos at nanatili na lamang ito sa ating isipan. Kundi kailangan nating isabuhay yung mga narinig nating katotohanan at daan ng Panginoon. Ang katotohanan ng Diyos, hindi lamang ito kaalaman o aral na itinuturo sa atin para lang magtamo tayo ng karunungan o kaya masabing may alam tayo sa katotohanan. Ang katotohanan po dapat makita sa ating pamumuhay, nakikita rin sa ating pag-uugali at mga pagkilos. Hindi sapat na nalaman lang natin yung daan, kundi dapat nilalakaran natin yung daan na yon. Ang layunin naman ng pagtuturo ng Diyos bilang tugon sa panalangin na ituro sa atin ang kanyang daan ay pagbabago po sa pamuhay na ang sinusunod na natin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang katotohanan. At nilalayuan na natin yung kasinungalingan, nilalayuan na natin yung pandaraya ng sanlibutan, kundi nakikita na sa ating pamumuhay yung liwanag ni Kristo. Dahil si Kristo ang katotohanan. Yan ang pamumuhay sa katotohanan. I will walk in your truth. Basahin po natin ang ikatlong Juan, chapter 1, verse 4. At magbigay kasiglahan sa atin ang mensaheng nakapaloob dito. Ang sinasabi po, wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Ayon po kay Apostol Juan, ang may akda po ng sulat na ito, sinasabi niya na yung pinakamalaking kagalakan, yung greater joy, makikita or nung makita niya or mabalitaan niya na ang mga mananampalataya hindi lamang nakikinig, kundi mga namumuhay o kaya lumalakad ayon sa katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos, ang katotohanan ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako at layunin, hindi lamang po para pag-aralan at matutunan, kundi para maipamuhay natin ito, yung paglakad sa katotohanan. Ebidensya ng ating tunay na pagkatamo ng pananampalataya. Kung nalalaman po natin ang katotohanan, pero hindi naman natin ito ipinapamuhay, para din itong paglakad sa kasinungalingan, na para din itong binabaliwala natin yung Diyos at binabaliwala natin yung kanyang salita sa kabila ng pagkarinig natin at pagkaalam ng katotohanan ay hindi pa rin natin nilalakaran ang katotohanan. Karaniwan po sa ating mga pananalangin, ang nilalaman, bagamat hindi man to sa lahat, pero karaniwan sa marami, ang nilalaman ng panalangin, sariling plano, sariling kagustuhan. Minsan, ayon pa sa gusto nating oras, ayon pa sa gusto nating paraan, na para bang pinipilit natin ng Diyos na siya yung sumunod kesa siya yung masunod. Ang panalangin po ng pusong nagpapasakop sa Diyos ay ganito. Katulad ng kay Haring David, basahin po natin. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Hindi niya hinihiling sa Panginoon na anuman yung plano niya, samahan lamang siya ng Panginoon. Hindi ganoon yung prayer niya, kundi humihingi siya na ituro sa kanya ang daan at siya ay susunod.
Kaya ang panalangin ng pusong nagpapakumbaba sa Panginoon ay paghingi po ng daan ng Panginoon at pagsunod sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil kung ang Panginoon ang nangunguna, tapos tayo ay sumusunod, tiyak hindi talaga tayo maliligaw. Nakita po natin na ang tunay na paglakad sa katotohanan ng Panginoon nangangailangan ng pagsunod, nangangailangan ng pagtitiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon mismo. Ngunit alam po nating lahat na madali lang itong sabihin, pero napakahirap gawin. Dahil madalas yung puso natin hati. May bahagi yung puso natin na gustong sumunod sa Panginoon, pero may bahagi din na gustong kumawala, lumayo sa Panginoon.